advertisement or promo ay kapag tatakbo Meron. ka na. Meron lagi. Tapos, So, hindi pwedeng wala yun kasi kung baga sa ano, maiiwan ka kasi sa kanila eh. Sa pag-promote mo ng pangalan mo, paano nila madaling ma-recognize o maalala. 'Di ba? Yun yung mga way noon eh. So, anong paraan para maging madali? Una, syempre, pangalan mo, iaano mo sa mga advertisement or tarpaulin, parang mga ganun, di ba? Kaya lang, mag-iisip ka rin ng pangalan na mas maikli, na madaling matandaan at unique. Na parang ganun. Kunyari, Danny. Usual na ginagamit ng mga Danny, D-E-N-N-Y. Di ba? Tapos Silva. Ako, hindi ko ginawang ganun. Para mas madali sa kanila, D-A-N-I. So, mas madali. Danilo, Danny. Ayan, parang ganun. So, mas madali kasing maalala, maikling pangalan, medyo unique. Di ba? Kasi parang, parang ibang klaseng, ibang klaseng pangalan. Whether na yung tunog niya ay parang ganun din. So, kaya yun eh. Isa sa mga paraan para madali kang makilala. And then, yung mga sa ano ba ito, yung sinasabing dirty politics na gano'n, di ba? Ay yan, mga nangyayari talaga yan. Katulad ng kunyari lumabas yung mga survey, nandiyan dyan na ongoing na yung campaign. So, may mga times na ang tao ay matataas na yung mga survey kasi lumalabas na yung mga survey, ganun. Mayroon dyan mga gumagawa na parang sisiraan. So, isa na yun, dirty politics na yun eh. Sisiraan ka kung ano yung bubulat-latin, kung ano yung pwedeng masira sa'yo. So, doon naman, kailangan paghandaan mo yung mga ganong system ng politics. Kailangan handa ka rin doon. Kaya lang, ang mas maganda riyan, kailangan ma-encounter mo kung ano yung nila sa'yo, pinaparatang. So, ganun lang naman yun, kasi kailangan mo ipaliwanag eh. Dahil pagka hindi naliwanagan ng tao, maaaring makasama, maaaring nakabuti. Di ba? Dalawa lang kasi yan eh. Kung makakasama siya, makakasama yun dahil doon sa mga fully educated na voters. Pero doon sa hindi, minsan naman makakabuti sa kanila kasi sumisikat siya siya sa'yo, sa mga mahihirap. Nakikilala nilang lalo, parang gano'n. So, minsan may may disadvantage, may advantage din naman. So, yung paninira kasi depende rin doon sa isinisira mo kung parang may katotohanan. So, parang kung wala naman, ikaw palalong sumisikat. Kaya ang pinakamaganda talaga sa politics, yung pumapasok ka, mayroon kang advocacy. So, ano yung gusto mong mangyari? Diba yun? Kasi ang kailangan mong ipaliwanag. Kasi kung kumakandidato ka, wala kang advocacy, so, parang wala. Nanalo ka man, wala ka rin magagawa kasi wala ka rin naman advocacy. Hindi mo alam kung paano ka manunungkulan. So, unlike nung may advocacy, mayroon kang sinusundan at mayroon kang pinangako sa tao. So, yan ay inaabangan sa'yo ng tao. So, kung ikaw naman ay isang parang hindi pa kilala at bago, syempre yun talaga ang gagawin mo. Kaya ka pumapasok, yung advocacy mo, yun ang ini-introduce mo sa kanila. So, kapag ka natupad mo naman yung advocacy mo at nagawa mo, sa susunod na election, hindi ka naman kailangan mamangampanya eh. Kasi, sama yung mga ginawa mo. Pero,
sa inyo yung mga observation nyo kasi hindi ganyan ang politics ngayon eh. Minsan yung politics negosyo eh. Di ba? So minsan may hirap yan eh, pero pagka napunta sa politics yumayaman. So kaya ang nasasacrifice yung economy natin. So yung mayaman lalong yumayaman, yung mahirap lalong humihirap. Kasi nandoon yung corruption dahil hindi naman yun nga, yung panunungkulan nga hindi alam kung ano ang dapat gawin. Tsaka minsan maraming nananalo na wala naman talagang alam. Dahil sikat lang, maraming kaibigan. So pero hindi alam kung paano mamumuno o paano maglilingkod. Kasi ang iba kasi yung serbisyo publiko eh. Kasi kung ikaw magsisilbi, nakahanda ka. Dahil kung hindi ka nakahanda, dalawa lang yun. Mangungurap ka o maghihirap. Di ba? Kasi ang basis to magkano lang sweldo ng gobyerno. Di ba? Kung aasahan mo yon, wala, mababaon ka lalo. Dahil sa humihingi rin sa'yo ng tulong. Pero kung ikaw handa, ay kailangan alam mo talaga na kung ano yung income mo doon, ay yun din lang dapat. So, may sariling resources naman ang gobyerno, yun ang paandarin mo. Kaya tama talaga na kailangan pagkakumandidato ka, alam mo kung ano gagawin mo Magmula sa pinakabababang hanay hanggang sa pataas. Kailangan alam talaga. Pero Tito, applicable din ba sa local yung bayaran? Oo, malaking. Mas nga yun mas rampant din yun sa local hindi lang sa national yun yung bayaran yung sa election proper. Ang dayaan naman kasi dyan ay yung halimbawa ikaw ay botante ko at alam nila na ikaw ay sa akin, pwedeng ang gagawin sa iyo noon babayaran ka na iboto. Or it's either naman na babayaran ka, hindi mo naman maatim na gawin na hindi mo iboto, hindi ka na lang buboto. So, nasacrifice pa rin ako, di ba? Kasi nawala yung boto ko Di ba? Yun Yun ang mga ron. Or, kung talagang naninindigan naman yung tao, ang ginagawa naman yan, yung master list bago ka bumoto, mayroon yan master list, pinagpapalit-palit. Kunyari, yung present mo ay number 1, yung pangalan mo nakalagay sa number 3 or number 4, number 5, ganon. So, kaya naiiba. Yan, isa sa mga ginagawa naman yun. Kaya lang mostly, ang gumagawa naman yan ay yung nakaupo. Yung incumbent na candidate. So, kasi sila lang yung may access doon yung mga kumandidato as parang nagsumusubok ay walang kapasidad sila para gawin yun. So yun naman yung kasama doon sa dirty tactics. Ano pa ba yung Yun po, Tito, okay. okay na? Okay.